Reptiles, the scaly creatures of the wild. Some of them are often viewed as terrifying beasts, with tough armored scales and sharp eyes that see through murky waters. But have you ever wondered, can such a wild and tough animal be a pet too? Sa tanong na anong pet ang meron ka, kadalasang sagot ng mga tao ay aso, pusa, hamster, rabbit at lahat pa ng iba't ibang mga makikita sa loob ng bahay. Interestingly, may mga tao pa rin na mas pipiliing mag-alaga ng mga exotic animals na talagang hindi pangkaraniwang ginagawang pet ng mga tao. Kaya naman tara, samahan nyo kaming kilalanin ng isang exotic animal lover at alamin natin ang kanyang mga kakaibang alaga. Hi everyone, I am Ian Gabriel Asuzano, a fifth-year student of veterinary medicine, and I am from the organization of Society for the Advancement of Veterinary Education and Research, also known as SAVOR and Lady SAVOR. Well, an animal is considered as a reptile pag hindi siya furry, for one, and at the same time, pag cold-blooded din siya, and at the same time, kung naglilay siya ng soft eggs. One of the most common examples right here is a ball python. We have bearded dragons, leopard geckos, and tortoises. Well, one of the common misconceptions about reptile keeping or the keeping of exotic animals is that sinasabi nila all reptiles are venomous, which is hindi naman po totoo. And speaking of reptiles, iyan, kasama natin dito ay... Ano ba siya? Isa po tong Argentine black and white tegu na isang reptile. Reptile. Anong specific na reptile siya? Kasi nung una kong nakita, akala ko nung una buhay yung kasama natin. Yeah. Kasi yung katawan niya mukha siyang Oo, crocodile. actually. Tsaka yung snout ba yung tawag dun? Oo. Pero ano ba talaga siya? Crocodile ba talaga siya? More on the family of lizard siya. Hindi siya crocodile, pero mas malapit siya sa ating mga monitor lizards. No? Nandun siya sa family na yun. Ano kinaiba nila sa mga crocodiles? Kasi ako, sorry, hindi ko kasi alam kung ano ba talaga pinag-iba ng lizard, ng crocodiles, alligators. So, yeah. Basically, ang pinagkaiba nila is that ang crocodiles are ang habitat nila is at bodies of water, wherein 100% ng diet din nila is carnivorous, so protein. And at the other hand, ang ating mga tegus, 50-50 ang diet niyan, they're omnivorous, so they eat fruits, vegetables, and protein din. So yun yung pinagkaiba nila. Sinasabi natin tegu, di ba? Yeah. Ano ba yun? Ano ba yung tegu talaga? Tegu is a monitor type of lizard wherein pwede silang gawing pet. No, they're known to be docile, and at the same time, yung diet nila as pet kayang-kayang bilhin sa market eh. Mas Ano bang madali. kinakain nila na, kunwari, di ba, usually kasi in the wild may kinakain sila. Pero kapag, yun, dun sa mga interested nating magkaroon ng pet na tegu, ano yung mga usual na pinapakain nyo sa kanila? Ang usual na pinapakain is yung mais. No? So, basically, ang diet nila is 90% protein and 10% vegetables and fruit pag hatchling. When they get older, bumababa yung protein. So, nagiging 40% protein, tapos the rest is vegetables and fruits na. Pag-usapan naman natin, kasi one thing is having them as pets, like bonding with them. Pero paano mo siya ma-acquire naman legally? Like, ano yung mga permits na kailangan for you to have a pet like that? First, you need to go to a shop that sells exotic animal with legal paper, of course, na nakikipag-work or nakikipag-ugnay sa DNR. Then after that, bibigyan kayo ng receipt after you buy your animal or your pet reptile at the shop of whatever you want of your choice. Dadalhin nyo yung resibo nyo and your ID sa DNR. Then, it will be under your name na after ma-register ni DNR, and then we'll give you your code na specific para sa'yo lang.
Ang mga reptiles ay madalas na kinatatakutan ng mga tao dahil sa kanilang kakaibang anyo. Pero tulad ng mga pangkaraniwang pets, pwedeng-pwede rin natin gawing alaga ang mga exotic animals basta't ma-acquire lamang natin sila sa legal na paraan. Laging tandaan, ang pag-aalaga ng kahit na anumang hayop ay hindi panandalian lamang kundi isang pangmatagalang responsibilidad.